baka naman nagbabangong puri itong kasalukuyang administrasyon sa pagpasa nitong anti-dynasty bill. Ngunit it should not distract us from the flood control anomalies na dapat pong managot, ang dapat managot. Ngunit ang nangyayari po ngayon, marami pong naitatago sa atin at parang hindi po natin malaman kung anong tunay na nangyayari dito sa ating mga namumuno. Katulad po noong patuloy na pagtanggi ng ating Pangulo sa hair follicle test. Talagang hindi nyo po masisisi ang mga taong bayan na maghinala na mayroon pong itinatago ang ating Pangulo. What is up mga kababayan? This is Peach Gen Z. Nagbabalik po ang boses ng Gen Z sa mga isyong papolitika dito sa ating bansa. Ayan mga kababayan, sa video ito pag-uusapan natin itong babala ni Atty. Topacio na huwag madistract sa flood control anomaly dito sa pinapasang anti-dynasty bill dahil maaari na naman na isang political diversion tactic. Ito pinapasang anti-dynasty bill dito ngayon sa Kamara. Na marahil kapag nabigay yung focus natin dito sa anti-dynasty bill, mawala na yung atensyon natin dito sa tunay na problema ang ating sinusolusyonan ng ilang buwan na mga kaibigan, yung nga pong anomalya sa flood control dyan po sa DPWH. Pero bago ang lahat mga kaibigan, huwag niyo po kalimutan mag-iwan ng like sa ating video at subscribe sa ating channel para mas maging updated po kayo sa mga may init at nagbabagang balita dito lamang sa ating bansa. Ay mga kaibigan, nagpapasalamat po si VP Inday Sara regarding nga po dito sa suporta ng bawat taong bayan na maging ang mga nagtitiwala pa rin po sa kanya. Ay mabuhay ka Inday Sara, sabi niya po unang pasalamat raw po sa Diyos. Pangalawang pasalamat ko ay sa mga abogado na nagtulong-tulong para questionin yung pag-abuso ng proseso ng impeachment ng HOR. At pangatlo ay yung pasalamat ko sa lahat ng kababayan na patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa akin. Kung kayo po ay hindi po aware, ibinasura na po ng Supreme Court o ng Korte Suprema yung pong impeachment complaint na inihain ng House of Representatives last year mga kaibigan. Ibig sabihin 13-0, unanimous nga po pala ang boto. Ibig sabihin po 13 hukom po ang bumoto ng no dito po sa impeachment laban kay VP Sara. Ay mga kaibigan, wag na po natin patagalin, parakta na po tayo dito sa video ni Atty. Ferdy Topacio. Muna yung stand po ng PDP laban pagdating po sa usapin ng political dynasty po, anti-political dynasty po, attorney. Po ay sana itong ang main po rito na mas mahigpit. Dalawa po kasi ang panukala na na-file. Ito pong mas huli na ang sponsors po ay sina Speaker D mismo at si Majority Leader Sandro Marcos, ay mas mahigpit po itong anti-dynasty bill. Ang definition po ng political dynasty provision ay hanggang 4th civil degree of consanguinity or affinity. Ibig sabihin hanggang pinsang buo. At mas maigpit po ang probisyon nito. Katulad po ng sinasabi na kapag ikaw ay tatakbo sa national office, meaning presidente, vice-presidente, senador, hindi po maaaring mayroong isang kamag-anak ninyo na hanggang 4th civil degree, tiyo, tatay, anak, pinsan, asawa, na nag-occupy ng national position. At ganun din po sa House of Representatives. Hindi pwedeng may ganong kamag-anak sa same legislative district. Ganon din po sa probinsya, sa munisipyo o lungsod at pati na po sa barangay. Although ang barangay po ay mayroon na sa ngayon ng anti-dynasty bill, yung barangay election law. So mas mahigpit po ito, ngunit para po sa amin ay hindi pa po sapat ito. Opo, kasi para ang mangyayari po kasi yata, attorney, parang tinatraffic lang. Alam nyo yun, sige, wag ka muna dito, dyan ka muna sa taas. Parang ganun lang po, parang defeated yung purpose na mawala na yung magkakamag-anak sa mundo ng politika. Traffic lang, dyan ka muna, wag ka muna dito sa lokal ha, wag ka muna Well, of course po, kailangan po, Sir Admar, na ibalanse rin natin etong anti-dynasty provision ng ating konstitusyon doon naman po sa kalayaan ng mga botante na pumili ng maninilbihan sa kanila. Pero malaking bagay na po ito actually, itong 6771, yung House Bill 6771, sapagkat dahil po rito ay mawawala na po yung magkakapatid na
or mag-ina, mag-ama na nasa unang-una. Sa Senado tayo po, meron pong 4 tayo na magkakapatid dyan. Yung Tulfo Brothers, yung Villar Brothers, Cayetano Brothers, at yung magkapatid na Estrada. Yan po, mawawala na po yung sitwasyon na yan. Pero para sa amin po, it should go further. Dapat po yan, kapag ikaw ay presidente, presidente lang naman, ay hindi pwede rin na mayroon kang kamag-anak na may political dynasty relationship ka sa House of Representatives or sa Senado. Bakit po namin sinasabi ito? Sapagkat kung ikaw ay presidente, ikaw ang head ng executive. Kung meron kang kamag-anak sa legislative na yan po ang gumagawa ng budget in accordance or guided by the National Expenditure Program na galing sa executive, mawawala yung separation of powers. Katulad po nangyayari ngayon. Ang executive po ay pinamumunuhan ni Pangulong Marcos Jr. Ang pinsang buo niya dati ay ang pinuno ng mababang kapulungan bilang speaker. So nagkakaroon po ng dilution yung separation of powers. So yun lang po ang isa sa mga gusto naming mabago dyan sa House Bill kung ito ay ipapasa na. Kung ikaw ay presidente, wala ka dapat kamag-anak sa lehislatura. Ay, yun po ang isang aming pinopropose na idagdag po dito sa anti-dynasty bill. Opo, Attorney, good evening. Si MJ po ito. Sa anggulo naman, Attorney, ng sa pantaha po ng ating mga kababayan, naku-question po nila yung naging hakbang ng House of Representatives na talakayin po itong panukalang batas dahil sa halip daw natutukan yung pananagutan sa anomalya sa pondo ng bayan sa flood control, abay sinisingit po itong mga sinasabi po ng ating netizens na diversionary issues para po ilihis po ang pananagutan sa pondo ng bayan. Sir. Well, may suspetsa rin kaming gano'n, kasamang MJ. Ngunit para sa amin po, better na talakayin yan at sana ay sincero naman ang Pangulo dito sa kanyang apila sa mababang kapulungan na i-prioritize na o bigyan na ng prioridad itong anti-dynasty bill sapagkat 1986 pa po yan inilagay sa ating saligang batas. Ngayon ay 2005 na, 2006 na. So 86, 96, 2006, 2016, 40 years na po na mayroong anti-dynasty provision sa ating saligang batas, hanggang ngayon ay wala pa. Although not for lack of trying. Ang nagugunita ko lamang po dito sa Senado, ilang beses na po, unang-una si Miriam Defensor Santiago, si Senator Raul Roco, si Senator Alfredo Lim nung siya ay naging senador from 2004 to 2007 at si Senator Coco Pimentel. Ngunit wala po nangyari dito sa anti-dynasty bill. Halinawa, sa ngayon, baka naman nagbabangong puri itong kasalukuyang administrasyon sa pagpasa nitong anti-dynasty bill. Ngunit it should not distract us from the flood control anomalies na dapat pong managot, ang dapat managot. Opo, paano naman daw po yung Angulo, Attorney, ng continuity sa mga programa, lalo na sa local government? Dalawa daw po ang uri ng dinastiya, isang masama at isang mabuti. Kung mabuti, yung mga programa na may continuity, mas marami po napapakinabangan. Kaya lang, kung medyo minamalas ka at nandun ka raw sa lugar na masama po ang dynasty, wala kang makukuhang mga magandang development. Yan pong dynasty po, ang konstitusyon na po ang nagbabawal. So, para sa akin, since the Constitution itself is an expression of the will of the sovereign Filipino people, yan po dapat manaig. Whether may magandang dynasty or hindi magandang dynasty, the fact remains na sinabi po ng ating saligang batas as a matter of policy na hindi makabubuti ang dynasty rito sa Pilipinas. So, we must comply, the legislature must comply by passing a law, sana better late than never, after 40 years, exactly 40 years, na maisakatuparan na po itong anti-dynasty law na ito sapagkat napapanahon na po sana at talagang grabe na naman po ang dynasty rito sa ating bayan. Hindi lamang po para sa mga Marcos, baka sabihin nila kaming PDP ay bias, pati po yung mga kasama namin, yung mga kaalyado namin
yung tinatawag na Duterte Align, may mga dynasty rin po yan eh. So, whether kakampi po namin o kalaban namin, wala po tayong maaaring discretion dyan sapagkat ang saligang batas na pong mismo ang nagsasabi na bawal ang dynasty. Yes po, attorney. Dito naman po sa usapin ng form of government, attorney. Ano naman po yung stand ng PDP laban? Still ganun pa rin yung patungkol po sa federalismo. Meron pa ba kayong kumbaga umaasa pa rin pa ba ang PDP laban na magkaroon tayo talaga ng pagbabago po ng atin pong form of government? Ang PDP po ay kasama po sa aming plataforma ang federalismo. Mulat sa pool pa po. At ako po mismo personally, wala po ako naging political party bukod sa PDP kundi ang Nationalista Party na noon pong panahon na ako ay kasapi rito, noong ang pinuno pa po ng Nationalista Party ay si Vice President Salvador Laurel. Talagang federalism na po. Sa sistema po ng kailangan tayo ay isang arkipelago, meaning tayo po ay physically watak-watak ang ating geography at iba't iba po ang pangangailangan. Dapat po talaga ay federal. As in fact, ito po talaga ang trend na pinadala ng ating pamahalaan. Kami ng tinatawag na Chonju Declaration towards federalism. As in fact, ang mga successful po na the most successful forms of government are federal parliamentary governments. Sa mga kaganapan po ngayon, sa mga Prof, attorney, meron ding nabubuksan yung issue na gusto na ring humiwalay nung taga Mindanao. Hindi mo maiwasan kasi nga parang medyo laging nahuhuli, kaya di mo maiwasan yung mga ganyan na mga usap-usapan po, no? So, sa panahon ba ngayon, lalo na sa kasalukuyan po, mas lumilinaw po ba sa tingin po ninyo yung pangangailangan na, akmang-akma talaga yung federalismo sa panahon ngayon kasi maiiwasan itong mga ganito mga problema nag-arise ngayon, attorney? Definitely po, kasamang Admar, sapagkat kung magkakaroon po tayo ng honest to goodness na federal system of government, mawawala na po yung panawagan ng ating mga kapatid sa Mindanao na maksecede or humiwalay sa republika. Sapagkat Manila ay it's not an idle term, it's a term rooted in political reality. Dahil talaga naman po na yun pong pera na nanggagaling sa Mindanao, ibinibigay pa sa Maynila bago ibinabalik sa kanila, bawas na. At hindi naman po siyempre alam ng mga namumuno dito sa Maynila kung ano tunay na kalagayan sa Mindanao. Ibig sabihin, on the ground. So kung meron tayong federalismo at magbibigyan ng mas higit na otonomiya ang bawat rehiyon, meron silang sariling regional governor, meron silang lehislatura, meron silang sarili nilang diskarte kung anong gagawin sa budget nila. Magkakaroon sila ng sarili nilang powers to impose regional taxes na hindi na po lalabas doon sa rehiyon, ay palagay ko makikwel o mapapawi po natin yung mga panawagan na maksecede or maghiwalay ang isla ng Mindanao mula po sa ating republika. Sapagkat kapag nangyari naman po yan, ay madidismember naman po ang ating bayan. So if we want to stop all this talk of secessionism once and for all, kailangan po talagang ma-overhaul ang ating saligang batas para mag-institute ng a federal form of government. Opo, attorney, sa kapitbahay natin sa norte, taas-taas pa, sa bansang Japan, alam niyo naman po sa ating mga kababayan dito, nagmamasi din sila. Meron tayong nababasa mga komento, sana all, lalo na yung ipinag-utos na i-dissolve yung parliament nila doon at muli sila mag-aaral ng mga parang mga mambabatas nila. So parang naiisip din ng mga Pilipino, sana all na gano'n na parang back to zero na pipili tayo ng bagong set ng mga dahil nga sa mga pangyayari po ngayon. Nakikita niyo po ba, attorney, yung pwede ba tayong magkaroon ng gano'n? Alam natin na hindi yata federalismo pero ibang form of government din na yung tingin nyo rin po may
malaki din yung advantage din kung meron din tayong ganun na klase ng form of government dito sa Pilipinas. Kasi meron akong nakausap na political analyst din, parang hybrid pala tayo sa presidential form of government na masyadong makapangyarihan na ang presidente, tapos minsan nawawalan na rin yung mga checks and balances din po. At dito sa Asia, parang tayo lang atang may ganitong form of government ba, attorney? Pwede po bang Ay tayo po, mas seminar kami niyan? Totoo po yun, sapagkat ang atin pong pamahalaan ay presidential. Ngunit hindi po tayo federal. Best example po ng presidential at federal form of government ay ang Estados Unidos, kung saan may mga states na may governor sila sa bawat state, meron silang National Guard, meron silang sarili nilang yung state na police, may sarili silang state legislature, may state court sila, may state supreme court pa nga po sila sa kanilang mga lugar. So yun po, bagamat presidential, ano po yun, federal. Tayo po kasi ay unitary ang ating form of presidential government. May presidente pero yung ating setup sa gobyerno ay unitary. Ibig sabihin, isa lamang po ang nag-exercise ng executive power sa buong bansa. Baga ano po, hindi po malaki ang kanilang poder. Ang pwede lamang po nilang ipasa ay mga laws of local application. Limitado ang kanilang power to tax, limitado ang kanilang power na gumawa ng infrastructure. In fact po, halimbawa, bawal kasi pagbuhay pa. Pero halimbawa lamang naman, may nangyari kay Boying Remulla at merong eskwela na gusto nating gawing Boying Remulla. Masyadong centralized. Apo yan sa ating local government code. Bigay ng federal form of government, hindi local government units para itong mga ito ay umunlad because of greater autonomy. Opo, parang kagaya na lang din po sa pagkasenador. Parang senador siya sa buong bansa eh. Sa ibang bansa, senador ka lang sa halimbawa sa estado mo, sa lugar mo, parang ganun lang, walang constituency kasi dito, no? Pwede kang mangampanya during sa campaign period buong bansa, no? And at the same time, sa mga kongresista dito, parang cater niya rin yung buong bansa kasi pwede siyang gumawa ng batas, no? Kung ma-decentralize po ito, attorney, dito makikita kung sino talaga yung mga magagaling na leader kasi sisingilin ka agad, masisingil. Hindi kagaya nitong meron kaming pera na nakuha ng government. Ang nangyayari nasa centralize minsan konti yung balik doon sa nagbigay halimbawa doon sa Mindanao, pero kung ma-decentralize ito ito yung namin ito yung contribution, makikita na ngayon kung sino yung mga inutil na mga leader. Ay tama po yun at mawawala na po ng dahilan ang mga ating mga leaders na sabihin ay kaya hindi ko nagawa ito dahil hindi ako binigyan ng national government ng pondo, at mawawala na rin po yung favoritism na nakita po natin doon sa mga insertions kung saan yung mga favorite na mga mambabatas ng presidente at ng speaker ay yun ang binibigyan ng malalaking mga allocables. Yung mga kalaban nila ay walang allocables sapagkat yan po hindi na po manggagaling yung mga allocation ng ibang infrastruktura sa national government. Yan po ay nasa regional governments na po. Hindi na po lalabas sa rehiyon. Kung ang mangyayari po dyan ay gagayahin po natin ang Amerika na ang senador po nila ay wala po silang senador na elected at large. Ibig sabihin ng buong United States. Sila po ay may 2 senador kada estado or state at regardless of size and voting population, at yun po ang nakaupo sa United States Senate. Ibig sabihin, yung mga magagaling na wala namang pera pang kampanya nationwide or hindi naman sikat nationwide, ngunit may kakayahan, maaari pong maging senador in a federal system of government kung yun po ang setup ng Senado na i-adapt sa konstitusyon. Opo, and isa pa rin po, meron din akong nakapanayam, sabi niya na isa sa mga nagpo-promote din ng corruption din, lalo na doon sa mga usapin ng makapangyarihang mga oligarko po, attorney, ay wala nananatili yung restriction. No, so kung sino yung malapit sa kusina, yun yung mabibigyan ng pabor. Kaya minsan
yung oligarko ay namamayagpag pa rin at maalala natin, nag-real talk dito, laban dito, si former President Rodrigo Duterte during sa kanyang kahit nung kampanya hanggang Opo. sa nanalo po siya. Kayo rin po ba ay, or sa inyo po ba, sumasangayon kayo na magkaroon din tayo ng hindi na stricto, kumbaga buksan lahat, kasi kung mabubuksan lahat, hindi ka na talaga pipili kasi kung palakasan talaga o parang nagbibidding ka ba o gusto mong ikaw yung mabibigyan na, pero kung free for all na talaga, may iwasan daw yung mga ganyang klase ng uri ng korupsyon din. Ay, opo, parliamentary, federal, etc. Yan po ay nasa mekanismo. Pero tama po kayo yung mga oligarko. Kaya nga po, ang sinasabi po namin dito sa tiling independent at kami na rin ang genuine opposition. Bakit ko po nasabi ito? Kita naman po natin na lahat ng major political parties ay co-opted na o kontrolado ng mga oligarko. Katulad po yung National Union, yung National NUP, yung National Unity Party. Yan po ang nasa likod niyan, whether he admits it or not, ay si Enrique Razon. Yang Nationalista Party na dating partido o ang nasa likuran na yan ay ang mga Villar, oligarko rin. Yung isa pang partido ay kontrolado na rin ni Ramon Ang, yung national, yung NPC, Nationalist Coalition ng ating bansa. So, ito na lang pong PDP ang hindi po kontrolado ng mga oligarko, hindi kontrolado ng vested interest. So, yun nga po ang dapat gawin natin sapagkat kapag ang mga partido ay kontrolado ng mga oligarchs, ng mga big businessmen, diyan po nagkakaroon ng regulatory capture, nagkakaroon na ang monopolya, nagkakaroon ng iba't ibang mga, hindi ko naman sinasabing may mga anomalya, o corruption, ngunit oligarchy, monopoly, combinations in a strait of trade and competition cannot be good for the economy of the country. Apo, attorney, last na lamang po na topic, no? Marami kasi nagtatanong, attorney, hinggil po dito sa kalusugan po ng ating presidente. Nabasa po kanina yung Article 7, Section 12 ng ating pong Constitution na dapat, sabi dito, in case of serious illness of the president, the public shall be informed of the state of his health. Ngayong gabi po ay nagpalabas ng video ang PCO at nandun po ang presidente, no? At sinabing maayos po ang kanyang kalusugan. Ano po ang inyo pong masasabi nito, attorney, batay po sa batas? Tama po kayo. Actually, it is quite, I don't know if you can call it ironic or coincidental or serendipitous na yan pong provision na yan sa ating konstitusyon was born by the historical experience of the country na noong panahon ni Pangulong Marcos Sr. ay hindi po talagang malaman ng ating mga mamamayan ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Ngayon naman po na anak na niya ang nakaupo sa Malacanang, hindi po pinapatupad yan. Paano ko nasabi ito? Nakita niyo naman yung pinaka-recent briefing ng ni Auntie Claire, si Yuse Castro at ang mga pahayag. Paano niyo po malalaman ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo kung ang nagbi-brief po sa kanya ay yun pong spokesman lamang niya at hindi yung mga doktor niya. Diba nagpapalusot pa sila, medical bulletin daw para kapag ang sakit ay malala na. Hindi po totoo yun. Kaya yan, the public is entitled to a report on the President's health not only because of the section na sinabi ni kasamang MJ, kundi yun din pong nasa Bill of Rights that the people have the right to information on matters of public concern. At ang kalusugan ng Pangulo na siyang head of state natin, ang pinuno ng Estado ay dapat po nalalaman ng ating mga mamamayan. Pero bakit hindi doktor? Yung spokesman lamang ang nagbi-brief sa atin
sa kalusugan ng presidente? Ano ba talagang nangyayari sa diverculitis? Hindi nakikita ang presidente sa labas ng palasyo, bibihira ang kanyang mga public appearances. So, ano ba talaga nangyayari? Bakit hindi nila hinaharap ang mga doktor sa publiko? So, ito po ang bagay na ito, ang kahinahinala po. Opo, sinabi dito sa Article 11, Section 1 ng 1987 Constitution, and I quote, constitutional functions being the Commander-in-Chief, the Chief Executive, and the Chief Diplomat, end of quote. Ano masasabi mo, sir? O, tama po yun. Kaya nga po, ang sinasabi ko, there is something wrong. Kailangan pong tayo pong taong bayan na naghalal sa ating Pangulo ay dapat informed at all times of the state of his health, the state of affairs of our country. Ngunit ang nangyayari po ngayon, marami pong naitatago sa atin at parang hindi po natin malaman kung anong tunay na nangyayari dito sa ating mga namumuno. Katulad po noong patuloy na pagtanggi ng ating Pangulo sa hair follicle test. Talagang hindi nyo po masisisi ang mga taong bayan na maghinala na mayroon pong itinatago ang ating Pangulo. Kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Naglabas na po ng pinal na desisyon ang Supreme Court na nagbabasura po sa impeachment case laban kay BP Sara dahil sa paglabag sa one-year bar rule. Ano ang opisyal na posisyon ng palasyo dito at paano ito maapektuhan ang legislative agenda ng administrasyon? Igagalang po ng Pangulo, ng administrasyon, kung ano man po ang naging desisyon ng Supreme Court patungkol po dyan. Hindi naman po ito makakaapekto sa mga priority bills na nais ng Pangulo na maipasa. So, muli, ang Supreme Court po ang siyang final arbiter ng mga legal issues. So, nirerespeto po yan ng Pangulo. Yusek, follow-up. May panawagan po ba ang palasyo sa Kongreso, particular sa Kamara, na sa kanilang planong mag-refile o baguhin ang kanilang rules sa impeachment? Trabaho po yan ng Kongreso. Hindi po makikialam ang Pangulo. Yusek, last one. May mga nagsasabi pa na ang ruling ng SC ay dahil sa technicality lamang at hindi pa vindication para kay Vice President Sara. Naniniwala po ba ang administrasyon na ang final ruling na ito ay makakatulong sa pagpapahupa ng political tension sa ating bansa? Makikita naman po at mababasa natin kung ano naging desisyon ng Supreme Court. Hindi po ito patungkol sa paglilinis sa isang issue ng nasabing subject matter sa nasabing desisyon. So kung may pananagutan, sabi nga po ng Pangulo, kung dapat managot, dapat managot. Thank you, Yusek. Salamat po. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Morning po, Yusek. May we have the palace's comment on reports that DNR Secretary Rafael Lotilla is on his way out? Hinahanap pa po ngayon, dahil nadinig po ang mga nabanggit sa Senado, hinahanap po ngayon ay pina-update po ang mga records dito. So mabibigyan ko po kayo ng update kapag po nakapagbigay na po sa akin ng anumang detalye patungkol dito. So we're expecting cabinet revamp anytime soon, Yusek? With regard to the Rigodon, sa ngayon wala po. Pero yung patungkol po kay DNR Secretary, tinitingnan po yan ng Pangulo. So ibig sabihin po, there's a possibility that there's gonna be a change in leadership in the DNR? Titignan po muna kung ano po yung record sa ngayon. Kapag ka po napakita na po sa atin at naibigay po sa atin ng update, ibibigay ko po sa inyo agad. Ma'am, sorry po, clarification lang po. Ano po yung record na tinitingnan po ng palace na i-review po? Ang nasabi po ay nagkaroon na po ng pangatlo na pag-bypass sa kanyang appointment. So, tinitingnan po yung records ngayon ng Pangulo at ng PMS. At tignan po natin kung ano po ang magiging update tungkol dito. Susunod na tanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Yusek, babalikan ko lang yung kanina yung una yung binanggit na kada 2 weeks pinamamonitor ng Pangulo yung progress ng mga proyekto ng every agency. And huwag magsusumite ng false report. Meron bang mechanism, Yusek, para ma-double check na yung ire-report
ay tama at hindi mali? And sino yung mag-check nito? Gagawin pa lang po yan kasi napag-usapan lamang po kanina yan at yan po ang nais ng Pangulo moving forward at kailangan hindi lang basta move forward kung hindi dapat na mas maging maayos ang pag-report ng bawat ahensya na may mga proyekto. Yan ang gusto po ng Pangulo. Yusek, doon sa other question, yung business and consumers confidence, yung anomalya sa flood control, medyo na-apektuhan. Naniniwala ba ang palasyo na kapag meron ng nadagdagan yung naipadetene, naipakulong ng mga sangkot sa flood control program, maibabalik ba yung tiwala ng mga negosyante, mga investors? Sa ngayon po, kahit po sabihin natin na iilan pa lamang ang nadidetene at marami na rin po namang warrants of arrest na nai-issue ang korte, sa ating pagkakatingin, nakikita po ng mga investors kung paano po nililinis ng pamahalaan ngayon, kasalukuyang administrasyon, ang ating bansa mula sa korupsyon, sa issue ng pang-aabuso sa pondo ng bayan. Pero kapag ka po mas mapakita pa po ng administrasyon na ito na talaga pong seryoso para mapanagot ang mga sangkot, mas maganda po talaga makita to, hindi lamang po ng mga investors, kundi mismo mga kababayan natin, para makapagbigay po sila ng kumpletong tiwala sa ating Pangulo at sa pamahalaan. Yusek, one last point on my part. Aside from DPWH, meron bang nababanggit ang Pangulo na mga agencies ng pamahalaan na kinakailangan ng agarang address para tugunan yung corruption issues? Sa ngayon, wala pa pong nababanggit sa atin, pero given the situation, binanggit na po natin ang ayaw ng Pangulo na ma-issue ang ibang mga ahensya sa korupsyon, dapat lamang po sila ay magsumikap at tumupad sa kanilang tungkulin, tuparin ang batas at huwag maging issue sila mismo ang makasuhan ng dahil sa korupsyon. Salamat po. Yes po, Ivan Mayrina, GMA. Ma'am, i-follow up ko lang yung nabanggit, yung tanong tungkol dun sa sinabi ng Pangulo na huwag magtangka na magbigay ng false report. To whom was that statement addressed? Sa lahat, Were you present in the meeting, ma'am? yes. How would you characterize the tone of the President when he said that? Ito po ba ay warning or was it a firm instruction? Paano po? Ang sinabi niya, kapag nagkaroon ng report, ayaw niya po na dahil lang sa magkakaroon ng monitoring every 2 weeks, ay maliin ang report o papugiin ang report. So ayaw po ng Pangulo na maling report. So, presumably meron din pong paraan ng Pangulo by saying that may paraan siya para mas tutukan itong mga proyekto ito. Hindi na mauulit yung mga dati na sinabi na nagawa ito pero hindi pala. Yes, yan po ang gagawin ng Pangulo at iuutos po yan. Salamat. Salamat po. Reminder lang po, one question, one follow-up. Next po, Mads Moratilio, Net25. Hi, Yusek. Pinuna po ng ilang senador, in particular si Senator Marcoleta, na maraming mga miyembro ng gabinete yung in acting capacity pa rin hanggang ngayon. Ilang beses na pong sinabi na walang rigodon. Pero bakit hanggang ngayon marami yung nasa acting capacity pa rin? Natanong po natin ang Pangulo kanina. Wala na pong rigodon. At ang mga pangalan po ay isusumite sa Commission on Appointments as soon as possible. Next question po, Maricel Halili, TV5. So ma'am, follow-up lang, ire-reappoint sila lahat, yung mga nasa acting capacity. Ang sabi po lang sa atin, ang mga pangalan na magiging secretary ay ibibigay po at isusumite sa Commission on Appointments. Okay. Ma'am, just a quick follow-up lang dun sa 2 weeks na report. What will be the consequences kapag hindi authentic or mali yung report na ibinigay nila sa Pangulo? Una, depende mo yan. Ito ba ay in good faith? Ito ba ay negligence? Ito ba ay sinadya? So, definitely, pag sinadya ito, may kaakibat na parusa ito. Maaari sila matanggal sa kanilang pwesto. Kung negligent naman, ganun din po ang mangyayari. Dahil bilang isang public servant, walang puwang na tayo ay maging negligent. Hanggat maaari, pagbutihin ang trabaho para sa bayan. Last na lang, may we have your thoughts about the petition filed by former Congressman Zaltico? Sabi niya kasi doon na parang political vendetta and unproven conspiracy yung nangyari sa kanya. Umuwi muna siya sa Pilipinas.
Okay po. Next question, Michelle Gilyang, All TV. Hello po, good afternoon, Yusek. Yung question po is about commuters. MMDA and the DOTR have opposing views regarding the proposal to allow high occupancy vehicles on the EDSA busway, or basically allow carpool on EDSA busway. Given that the DOTR has cited the President's directive to make it commuter-focused and pro-mass transit, may we ask if Malacanang will step in to clarify or issue guidance on this matter? Should it be exclusive to buses or be open to cars as well? Nakausap po mismo natin si MMDA Chair, Don Artes, patungkol po dyan. Niliwanag niya po ito. Wala pong opposing views between MMDA and DOTR. Ang sinabi po sa atin ni Chair Don Artes, itong sinabi na maaaring magamit pa ng ibang mga pribadong sasakyan na maraming mga passengers ay isa lamang opinion or suggestion mismo ni GM Nick Torre. Pero hindi po ito ang kabuuang opinion o isasuggest po ng MMDA. So maganda pong suggestion yan, pero maliwanag naman po kung para saan ang EDSA busway. Okay, so right now po kasi ang MMDA, they are studying the proposal to allow carpool on EDSA busway. Sa tingin po ba ng palasyo, kailangan po mag-clarify ng palasyo kung EDSA busway should be exclusive to buses para sa mas maraming pasahero po ba, or be open po dun sa mga vehicles na high occupancy? Bigyan niya po na. Bigay po muna nila kung ano yung inaral nila at saka po magdidesisyon ng Pangulo. Alright po. Thank you. Next question, Evelyn Quiros, Filipino Mirror. Good afternoon, Yusek. Yes, ma'am. At ask ko lang po sana kung how should restitution be computed? Sino po yung nagko-compute nun, and how sure are we na yun nga po yung amount na naamas ng mga involved sa flood control sa gobyerno? Sa ngayon po, ito ay pinaiiral po ng DOJ. So, hayaan po natin ang DOJ ang magpatupad nito at nasa kanilang discretion kung paano nila masasabi na ang mga naibalik na ay sapat o kulang pa. Dahil ang ating pong nadinig mula sa DOJ, nakakapagbalik, pero it doesn't mean po na yun na po ang final na computation para sa pagbabalik ng mga kickbacks. Sa tingin niyo po ba kontento ang Pangulo dito sa mga initial na naibalik na nasa 300 million pa lamang po as of this date? Ang 300 million ay hindi po lamang. Tandaan po natin na ngayon lamang po nagkaroon ng pagbabalik ng kickbacks mula sa iilang sangkot sa korupsyon. Wala sa history. Kung meron man, ako po ay inyong bigyan ng katugunan dito. Pero sa ngayon, ang pagkakaalam natin, wala sa history ng Pilipinas na ang mga nagkaroon ng kickback ay voluntaryong nagsole ng milyones na kanilang nanakaw. So, maganda po ito at ini-encourage pa po ng gobyernong ito na lahat ng nais na magbalik ng kanilang mga kickbacks, ibalik nyo na po. Ito ay para po sa bayan. Another question lang po. Yusek, last week, matin na po ng Senate Blue Ribbon si Yusek Olivar. Doon po ay natanong po siya. Subalit, nais ko lang po malaman, meron din po bang separate investigation na ginagawa ang palasyo? Tungkol naman po dun sa kasama niya dati na na-involved dyan, si Yusek Adrian Bersamin, si Secretary Amina Pangandaman at si dating ES Bersamin po. Katulad ng ating sinabi, moving forward po tayo para sa ekonomiya. Ang lahat ng pag-iimbestiga po ay nasa kamay na po yan ng Ombudsman, DOJ at ng ICI. Alright po, yun na pong huling tanong, Yusek. Salamat. Salamat. Pilipinas, formal nang tinanggap ang chairship ng ASEAN Business Advisory Council 2026. Personal na sinaksihan kahapon sa Malacanang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang turnover ceremony ng ASEAN BAC chairship. Ayon sa Pangulo, ang pagtanggap ng Pilipinas sa nasabing leadership role ay sumisimbolo sa ating responsibilidad upang pangunahan ang pag-unlad sa Southeast Asia. Dagdag ni Pangulong Marcos Jr., buo ang paninindigan ng Pilipinas na mamuno sa pagpapalawak ng trade and investment
pagpapalakas ng regional supply chains at paglikha ng mga oportunidad para sa mga negosyo at mamamayan sa rehiyon. Ang ASEAN Business Advisory Council ay binuo noong 2001 upang magbigay ng mga ulat at payo para sa ikabubuti ng ekonomiya at mga mamamayan ng Southeast Asian nations. Buo naman ang paniniwala ni Pangulong Marcos Jr. na magiging matagumpay ang ASEAN member nations dahil sa kolektibong aksyon at pagtutulungan ng bawat bansa. As the Philippines assumes the ASEAN back chairship, it is guided by our theme as this year's ASEAN chair, navigating our future together. Across the region, economies are transforming, technologies are advancing, societies are progressing, all towards inclusive growth. ASEAN ensures that progress is guided by cooperation, strengthened by mutual trust, and anchored in common accountability. This is how we turn uncertainty into opportunity and change into lasting progress. Under the Philippine chairship, we place strong emphasis on building economic corridors that expand trade and investment, strengthen regional supply chains, and open doors of opportunity for businesses and communities across ASEAN. Together, let us navigate the future of ASEAN, united in purpose, confident in our capacity, and guided by our responsibility to the generations that will follow. At bago tayo magtapos, bagong DOH Wellness Center nagbukas na sa Robinsons Mall sa Tacloban.